Tahimik ang buong mall pagsapit ng alas 12 ng gabi. Sarado na ang lahat ng tindahan, patay ang karamihan sa ilaw, at ang natitirang liwanag ay nagmumula na lamang sa emergency lights na kumikislap-kislap sa kisame. Si Marco ay isang bagong hired na janitor. First night niya sa trabaho. Simple lang to, sabi ng supervisor niya bago umalis. Maglinis ka lang sa third floor. Huwag kang bababa sa second floor kapag hating gabi na. Natawa si Marco. Bakit? May multo ba doon? Hindi sumagot ang supervisor. Umalis lang. Habang nagmumop si Marco sa third floor, napansin niya ang kakaibang lamig. Hindi normal na aircon, parang may hangin na dumadaan sa balat niya kahit sarado naman ang lahat. Pagtingin niya sa dulo ng hallway, may ilaw. Bukas ang isang tindahan. Ha, sarado na dapat lahat bulong niya. Lumapit siya. Isang clothing store iyon, pero luma na ang itsura. Hindi gaya ng ibang modern na shops. Parang naiwan sa lumang panahon. At sa loob, may babaeng nakatayo sa harap ng salamin. Mahaba ang buhok, nakaputi, hindi gumagalaw. Miss, tawag ni Marco. Walang sagot. Pumasok siya. Pagpasok niya, biglang sumara ang pinto sa likod niya. Napalingon siya. Pagharap niya ulit sa salamin. Wala na ang babae. Pero, may bakas ng kamay sa salamin. Dahan-dahan itong gumagalaw, parang may nagsusulat, tulungan mo ako. Nanlamig si Marco. Sinong nandito? Sigaw niya. Biglang namatay ang ilaw. Diliman. Tanging emergency light lang ang natira, kulay pula. At doon niya nakita, nakatayo ang babae sa likod niya. Malapit na malapit. Bakit? Ngayon ka lang dumating, bulong nito. Pagharap ni Marco, ang mukha ng babae ay basag-basag, parang salamin. At ang mga mata, puro itim. Kinabukasan, natagpuan ng guard ang map at timba ni Marco sa third floor. Pero si Marco, hindi na nakita. At simula noon, may bagong kwento na ang mall. Tuwing hating gabi, may janitor na makikitang naglilinis sa third floor. Tahimik, hindi umiimik, at kapag tinawag mo siya, dahan-dahan siyang lilinggan. At ang mata niya, itim na itim, walang puti.